Ikaw ba yung tipong tao na minsan na rin nalunod sa pag-iisip mo? Ang ibig kong sabihin doon, yung nag-o-overthink ka? Yung tipong ang dami-dami mong mga iniisip, like what ifs, or paano kung, yung mga ganung bagay. Saglit lang ha. Alam mo ba na ang pag-o-overthink or ang overthinking ay nakakasira ng iyong sarili o ng buhay mo? Pero bakit nga ba ganito? Sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa atin at ano ang dapat nating gawin upang maiwasan nating mag-overthink. Alam mo ba na tayong lahat ay nag-o-overthink sa iba't ibang bagay? Kagaya na lang ng trabaho, sa relationship, o yung mga in a relationship natin dyan, o kaya sa simpleng decision making. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magpapatalo sa overthinking? Kung nandito ka na sa part ng video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kapag nasobrahan, ang overthinking ay nagdudulot ng anxiety, stress, at pati na rin depresyon. Hindi ka makatulog ng maayos, bumababa ang energy mo, at minsan, wala ka ng gana sa buhay. Narito ang 3 pangunahing epekto ng overthinking. Number 1, mental exhaustion. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay, parang laging busy ang utak mo. At alam mo ba, parang cellphone yan, ubos agad ang battery mo. Kahit wala ka namang masyadong ginagawa. Number 2, procrastination. Dahil sa sobrang dami mong iniisip, natatakot ka ng magdesisyon. Ang ending, hindi mo natatapos ang dapat mong gawin. Number 3, health problems. Oo, totoo talaga to. Ang stress mula sa overthinking ay pwedeng magdulot ng sakit sa puso, high blood pressure at iba pang physical na sakit. Pero, huwag kang mag-alala kasi may solusyon dito. Ito ang maaari mong gawin. Number 1, limitahan ang oras ng pag-iisip. Bigyan mo lang ng 5 to 10 minutes ang iyong sarili para mag-isip. Tapos, lista mo na ang mga posibleng solusyon. Number 2, focus on the present. Minsan, ang overthinking ay nangyayari dahil masyado kang nakafocus sa past or future. Dapat subukan mo ring mag-meditate o mag-relax. Number 3, take action. Imbis na mag-overthink, gawin mo na lang agad ang kaya mong gawin ngayon. Guys, ang overthinking ay parte na ng ating buhay, pero hindi ibig sabihin na dapat tayong kontrolin nito. Tandaan, ikaw ang boss ng isip mo, hindi dapat baliktad. Kaya kung natutunan mo ang mga tips na ito, i-share mo na agad sa kaibigan mong palaging stress. Huwag mong hayaang mag-overthink pa siya. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na ingatan ang iyong isip at ganoon na din ang iyong sarili. Huwag mag-overthink. Kaya naman hanggang sa muli nating episode. Bye!